Malahay na aga. Kumusta po mga kaibigan? Andito po tayo ngayon sa may Carriedo. Dito po yan sa may Manila. Bale, ito mga lods, pupuntahan po natin yung isa sa pinakaunang SM Mall. Dito po yan sa atin sa Pilipinas. Ito po mga kaibigan, yung SM Carriedo o SM Quiapo. Ito po yung pinakaunang mall. Pero hindi po yan yung pinakauna talaga kung saan po itinayo ni Mr. Henry C. Yung kanyang pinakaunang shoe mart o yung tindahan po ng kanyang sapatos na kung saan nag-umpisa po doon yung SM. Ito po mga kaibigan, yung pinakaunang SM Mall. Bali tinayo po ito noong pong 1972. Ito po yung pinakaunang mall po talaga ng SM. Ito po yung tinatawag na SM Carriedo o SM Quiapo. Etong street na to mga kaibigan, ito po yung Carlos Palanca. Marami po kayo rito makikita ng mga pinakaunang mga tindahan. Katulad mga kaibigan nung isa sa pinakamatandang bakery ng Hopia. Bali 1927 po ata siya inumpisan. Ito mga kaibigan, mga lods, ito yung pinakauna rin na bentahan ng Hopia. Dito po yan sa may Carlos Palanca o kaya dito sa atin sa Pilipinas. Katabi po niya yung Excelente. Yun naman po yung pinipilahan na pinakamatagal din na gumagawa. Nagbibenta ng pinakamasarap na ham. Bali talagang pinipilahan po yan, lalo na kapag holiday o kaya kapag magpapasko. Napakarami po yung bibili dyan. Napakahaba po ng pila dyan ng mga namimili. Ito naman po mga kaibigan, sa may kanan po natin, yan po yung isa sa sikat na palengke. Dito po yan sa atin sa Metro Manila. Yan po yung Quinta Market. Sikat po yan dahil marami po siyan mga nabibili ng mga fresh na seafoods at iba pa. Tapos sa kaliwa naman po natin, dito papunta naman po yan ng Quiapo Church na talaga naman po ang isa sa pinakasikat dahil sa kanyang maraming deboto ng itim na Nazareno na sineselebrate po yung kanyang kapistahan sa buwan po ng January. Tapos ito naman mga lods mga kaibigan, sa kanan po natin, yan po yung sikat na bulaluhan, yung Mr. B. Napakamahaba rin po yung kanyang pila dyan minsan, kaya napakarami pong kumakain dyan dahil masarap po yung kanyang mga bulalo. Tapos ito naman mga lods mga kaibigan, sa unahan po natin, pagbaba po natin ito ng tulay, parang ito po yung pinakauna rin na, kung di ako nagkakamali, pinakaunang opisina ng Ginebra San Miguel. Ito mga lods mga kaibigan, napakamakasaysayan po talaga nitong kalye na to. Kung di ako nagkakamali, dating Itiyage po ito bago naging ngayon Carlos Palanca. Dito po sa kalye na to, matatagpuan yung pinakaunang tindahan ng SM, ng Shoe Mart, na kung saan dito po tinayo ng ngayon isa sa pinakamayaman. Ito mga lods mga kaibigan, yung dating tindahan. Ito yung pinakaunang SM o Shoe Mart. Dito po yan matatagpuan sa Carlos Palanca. Ito na ngayon yung kanyang itsura, mapuno. At may mga nakatambay na ginawa na pong paradahan kasi wala na po siya, abandonado na po yung building. Pero dito po yung pinakauna po talaga na SM o Shoe Mart ni Mr. Henry C. Nag-umpisa o binuksan po niya ito mga kaibigan noong pong taong 1958 na tindahan po ng sapatos. At dahil mga kaibigan sa kanyang sipag, tiyaga at talino, grabe, ngayon napakayaman po ng kanilang pamilya at marami po yung nabigyan ng mga trabaho dahil sa kanya. Dati kasi mga kaibigan, mga lods, nag-umpisa lamang siya noon sa isang maliit na tindahan. Tapos taong 1936 dumating po sa Pilipinas si Mr. Henry C. na noon ay 12 years old pa lang. Ipinanganak po siya sa Xiamen, China. Nagtapos po siya sa Chiang Kai-shek at Far Eastern University. Tapos ang kanyang napangasawa naman mga kaibigan ay si Felicidad Tan, isang shoeless vendor. Nagkaroon po sila ng 5 anak. Ngayon sila na po yung mga namamahala sa kanilang mga negosyo. Dito sa lugar na to mga kaibigan, yan po yung kanyang pinakaunang tindahan ng sapatos. Naisip din po niya ng mga panahon na yon na magkaroon ng isang lugar na kung saan doon na lamang po ang lahat. Pwedeng mamasyal, mamili, may sinihan, may arcade para sa mga bata na pwedeng mag-enjoy, pwedeng kumain. Kaya itinayo po niya noong 1985 yung isa sa pinakasikat na SM Supermall na matatagpuan sa may SM North EDSA. Taong 1989 naman po sinimulang itayo ang isa sa pinakamagandang mall din, yung SM Mega Mall. At binuksan po ito sa publiko noong pong June 28, 1991. At noong May 21, 2006, binuksan po yung isa sa pinakamalaking mall sa buong mundo, yung SM Mall of Asia, na talaga naman pong napakalaki po nun. Ito mga kaibigan, yung ilan sa mga pinakaunang SM Mall na matatagpuan sa atin sa Pilipinas. Una, yung SM Quiapo, 1972 binuksan. Sunod po yung SM Makati, 1975. At yung SM Delgado, noon pong May 15, 1979. At yung SM Araneta City o yung sa SM Cubao 1980. Sa ngayon po mga kaibigan, as of May ngayong 2026, halos may total po na 99 SM malls na po ngayon yung SM. Yung 90 po niya nandito sa Pilipinas at yung Siam nandun po sa China. Kaya kumbaga mga kaibigan, halos taon-taon may mga nadadagdag ng mga bagong SM malls. At sa ngayon mga kaibigan, marami pong mga pinapatayo ng mga bagong malls katulad dito sa may
SM Nubali nabubuksan sa October 2026, tapos SM City General Trias sa taong ngayon din po na 2026, tapos SM City Tagum ngayon din pong 2026, SM City Iligan, tapos yung SM Harrison Park, yung dating Harrison Plaza ngayong 2027, tapos meron pa po sa Tagbilaran, tapos meron din po sa may SM Coronadal. Bukod pa dyan mga kaibigan, meron pang mga propose o plano na buksan sa katulad sa may SM Malolos baka sa 2028, tapos SM Carmona 2029, SM Pasay sa taong 2030, at iba pang mga malls na ginagawa sa may China rin po yun. Nagtrabaho din ako dati mga kaibigan sa SM, pero sa food court. Doon ako sa SM Manila nung medyo bago-bago pa yan. Sobrang napakalaking halaga o tulong ng SM Investment Corporation sa ating mga kapwa Pilipino, dahil dito nagsisilbi itong sentro ng pamimili, hanapbuhay, libangan at serbisyo. Napakarami pong trabaho na may bibigay sa mga kababayan po natin ng mga Pilipino, mula po sa sales staff, security guard, maintenance worker, hanggang sa mga empleyado ng restaurants at sinihan. Dito madaling mabili ang mga pangunahing pangangailangan tulad ng pagkain, damit, gamit sa bahay, gamot at gadget sa isang lugar lamang. Ang SM ay naging paboritong puntahan ng pamilya at magkakaibigan para sa paglilibang, madunad sine, kumain at magbanding, lalo na tuwing weekend. Malaking natulong po talaga ng SM sa pagunlad ng ating ekonomiya dahil nakapagbibigay ito ng oportunidad sa maliliit at malalaking negosyo. Kaya sobrang napakalaking tulong po talaga nito ng SM. Bakit daw walang mercury drug sa mga SM? Sinasabi na noon di daw pinayagan si Mr. Henry C. na magtayo ng maliit na pwesto sa may mercury drug. Kaya magmula daw noon nagkimkim daw po siya ng galit at sinabi na kapag yumaman siya di magkakaroon ng pwesto sa loob ng SM ang mga mercury drug. Pero hindi daw po totoo yun. Malaking chismis daw yun, kasi ayon kay Ma'am Teresita, sinasabi na hindi daw nagkasundo sa upa kaya hindi o kaya walang mercury drug sa mga SM. At sinasabi na magkaibigan daw po talaga yung pamilya, si Henry C. at si Mariano P. ang may-ari po ng mercury drug.